Hindi na yun ganun kakilala nung hindi pa ako DIYers. Hindi ko kilala si Lotus, si Tulsen, si Inko. Pero maganda naman si Lotus, walang duda. So, yung mga ibang brand same lang din. So, ano bang gamit ni Palm Router? Sige, open natin. So, pag bumili kayo kay Lotus, gamit ko na kasi siya guys. May manual siyang kasama. Ito yung manual niya. May makukuha din kayong ganito. Ay. Mamaya, discuss ko kung paano siya ginagamit. So, may tools din siyang ganito. Ay. Big and small. Tapos, may makukuha din kayong ganito. Tapos, the main character is ang Palm Router. So, paano nga ginagamit si Palm Router? Paano nga din kinakabit yung mga bits ni Palm Router? So, hindi ako nakabili ng bits ni Lotus, pero maganda din naman to kasi made in Japan. So, paano ko ikakabit ito? Kasi yan ang unang tanong natin, 'di ba? So, itong tools niya ang pinaka-importante. Itong small and big. So, ito guys, ingatan nyo pa din to kasi kakailanganin nyo to. Lalo na ito. Yan kasama niya. Basta, lahat yan kakailanganin nyo. So, first, kikita nyo, nagamit ko na siya ng maraming beses. So, pag i-open nyo siya guys, ingatan nyo tong acrylic niya. Kasi, wala kayong mahanap na ganito sa online. So, hold mo lang dito sa kabila, open it. Ikot lang. Kaya matakot tanggalin. Pag tinanggal nyo, syempre, ito na si product. So, may bits siyang ganito. May kasama pa siyang extrang ganito, guys. Pag DIYers kami, ganyan talaga. So, ayan siya. Balik nyo, kasi meron kayong extra niyan dito. Kaya kailangan hindi nyo siya mawawala, guys. Ito yung extra niya. Kasi, pag loose, kailangan yung bumili ng bago. So, balik natin to. So, paano ikakabit si bits? So, mamimili ako. Ang favorite kong gamitin sa bits na to ay itong round. At itong round. Ginagamit ko siya kasi pang round ng mga gilid ng mga kahoy ko. Ayoko kasi na. Ito kasi, madalas ginagamit to pang buka o pang gitna. Ginagamit siya sa kahoy. Tapos, ito siya, pag ganun siya. So, ito naman, ang gamit nito dito sa gilid. So, example, ikakabit ko si round. Kailangan talaga nakatanggal si acrylic. Hindi niyo siya pwedeng ikabit. Ayun yung madalas nagiging problema kay Lotus. Ng mga nagtatamad-tamara magkabit ng bits. So, kabit natin si bits. Hold natin kay big. At ito sa maliit dito. So, paano sikipan? Naka-hold yung maliit dito sa loob. Tapos, itong malaki dito. So, yan. Wag naman yung sobrang supernatural na hindi mo na matatanggal. Hindi naman to tatalsik. Basta yung talagang alam mong safety na siya na nakakabit na siya. So, as you can see, nakakabit na siya. Balik natin. Nakikita nyo, may inch or centimeter siyang nakalagay dyan. Kasi guys, pag gagamitin nyo siya, kailangan nakalapat siya dito. Yan. Kung gaano kataas yung beads nyo. Lalo na, kung ganito yung gagamitin nyo, kung magbubukas kayo or gagawa kayo ng pattern sa loob ng kahoy, kung papasok, kung gagawa kayo ng way, ito yan, pag ganyan. So, kung gaano mo siya kalalim ibabaon. Hoy! Kung gusto mo
kung makapal yung kahoy mo at ipapasok mo to sa gitna, ilalim mo pa. Tapos, taasan mo pa siya. So, ako naman, pang gilid lang. So, same ko lang siya dun sa sukat. Tapos, paano ko siya ginawa kanina? Hold this and lock it. Napaka-importante nito, guys. Kasi, ayun yung maglalak sa'yo. So, ito yung magiging guide mo. Guys, ito, para yan dito. So, ito, may kita nyo, may mark yan dito sa may gilid. So, pasok mo lang. Tapos, syempre, sukatin nyo. Sukatin nyo, guys. Kasi, ito yung magiging guide nyo. Pag pinasok nyo yan, ito yung magiging flat. Ito yung tatama. Ganito yan, guys. So, ito yung kahoy mo. Pag pinasok mo, dito yung tatama. So, ito yung iikot. Hirap explain ng walang wood eh. So, ito magiging flat to, naka-flat. Ito umiikot, tapos ito yung magiging guide mo para hindi ka gumanon. So, kailangan ang pwersa mo pa ganun. So, pasok natin. Post lock. So, ganito yan, guys. Ganito. So, ito yung magiging, yan. Ayun yung pattern mo dito sa lalim. So, lock mo lang din to. Yun na yun, guys. So, yung isa, daming explanation nito. Kasi, napaka-delikado din naman nito, no? So, etong isa, para to sa haba. So, open mo lang. Ganyan siya. So, tanggalin ko lang to. Ito, kailangan mo siyang pagsamahin. So, pag nabili mo kasi siya, magkahiwalay yan. So, kakabit mo lang naman ito. Dalawa. So, kailangan ng setup niya, nakaganito, guys. So, pasok mo lang. Tapos, kabit mo si screw. Tapos, lock mo na siya. Tiyaga lang kayo sa pagganito kasi so, ano ang panggamit nito? Madami kasing gamit to eh, actually. So, dapat papalitan ko yung bits ko para ma-explain ko din sa inyo. So, ang gamit nito guys, pwede itong gamiting paikot. Pwede kasing magbutas. So, pwede mo siyang gamitin, mag-screw ka dito, tapos paikot. Depende sa laki ng bilog na gusto mo. Paikot siya. So, pwede mo din tong maging guide. Maging guide din. Pwede din tong guide. So, ikot mo lang to sa kabila. Ito, pwede mo tong pababa. So, ito yung magiging guide mo. Kung malaki yung bubutasan mo or yung lalagyan mo ng design. So, ito kasi yung magiging edge mo. Explain ko din. So, pwede din siyang pag ganito. So, kabit ko lang. Yan. So, ganyan siya. Kabit ko lang. So, ito yung magiging dulo. Ikakapit mo to dun sa dulo ng wood mo. Tapos, magkakaroon, kung ito yung gagamitin mo, ito yung mga pang-open, pambuka. Madalas, ito yung ginagamit sa wood na pang-design na pambuka. Lalo na yung mga anong tawag doon? Sliding door. Tapos may wood sa ilalim. Ito yung ginagamit nilang pambuka or ito. Kasi mas malaki to. Kasi ang magiging view niya ay pa-V. So, manipis dito, malaki. So, ito yung ginagamit nilang pambuka. Tapos, ito yung dulo ng wood mo.
So, dire-diretso lang. So, ito yung guide niyan. Diretso lang. Shh. So, hindi kayong pupunta kung saan-saan kasi nga may guide ka dito. Yun yung gamit niya. So, yung ibang tools dito, guys, napaka-importante niyan. Itago nyo to. Lalo na to, gamit to sa loob. And yung acrylic dyan sa loob, importante din yan at gagamitin nyo din yan. So, kung ayaw nyo ng ganitong beads, okay lang naman. Pwede din kayong bumili ng beads ni Lotus. Meron talaga silang sariling beads. Yun lang, guys. Thank you!